Kumusta mga kakambeng? Pag-usapan natin ngayon ang standing ng Barangay Ginebra. Nakakagulat ang naging simula ng Ginebra sa Governors Cup. Matapos maging champion noong nakaraang conference, nahirapan sila makuha ang consistency at ngayon ay nasa 2-4 records matapos ang 97-88 loss kontra Meralco. Pero may isang bagay na maaaring magbago ng sitwasyon nila. Yun ay ang pagbabalik ni Justin Brownlee. Matapos ma-sideline dahil sa hamstring injury, inaasahang makakabalik ang 4-time best import sa Ginebra kapag nag-resume ang Governors Cup. Technically, malaking epekto ito dahil si Brownlee ang nagbibigay sa Ginebra ng reliable shot creation. Kaya niyang gumawa mula sa post, perimeter at pick and roll. Kaya hindi kailangan pilitin ni Scottie Thompson at RJ Abarientos ang kanilang offense. Mas importante, nagabago ang spacing kapag nasa loob si Brownlee. Kapag binabantayan siya ng single coverage, pwede siyang i-attack ng Ginebra sa post o isolation. Kapag na-double team naman ng kalaban, magkakaroon ng open looks ang kanilang mga shooters. Pero hindi ibig sabihin na dapat mag-Justin-centric agad ang Ginebra. Maging si Team Cone ay nagbabalad noon laban sa sobrang depende kay Brownlee. Ang ideal scenario ay gamitin siya bilang offensive hub habang patuloy na nade-develop ang creation ni Scottie at RJ. Isa pang malaking factor ang chemistry at defensive impact. Mas flexible ang rotation kapag may Brownlee dahil kaya niyang mag-switch, mag-rebound at tumulong sa weak side. Ibig sabihin hindi lang scoring ang maibabalik niya kundi pati balance sa buong lineup. Isa pa, kailangan mas maging aggressive si Scottie at RJ sa pick and roll. Hindi lamang bilang passers kundi bilang scoring threats. Kapag napilitan ng defense na mag-collapse, saka magkakaroon ng open shots para sa kanilang mga shooters. And also, kailangan nilang kontrolin ang pace ng laro. Kapag hindi gumagana ang half-court offense, dapat gamitin ang transition game para makakuha ng easier points bago pa makapag-set ng depensa ang kalaban. Kailangan din nilang ibalik ang ball movement at player movement. Hindi pwedeng isang player ang palaging nag-i-initiate ng offense habang apat yung nakatingin. Mas maraming handoffs, cuts, and pick and roll action ang pwedeng gamitin para magkaroon ng movement ang depensa. Sa depensa, hindi naman totally masama ang Ginebra pero kailangan nilang bawasan ng breakdown sa transition at defensive rotation. For example, laban sa Meralco, nakakuha si Jordan Barnado ng 31 points, kabilang ang 14 sa fourth quarter. Ang pinakamahalagang adjustment ay hindi simpleng ibigay ang bola kay Justin. Ang kailangan ay gamitin ang kanyang gravity para maging mas efficient ang buong offense. Mas maraming pick and roll, post action, cuts, and kickouts. Sa ngayon, delikado ang 2-4 records ng Ginebra pero hindi pa ito ang panahon para sabihin tapos na ang kanilang conference. Ang pagbabalik ni Justin Brownlee ay maaaring maging turning point kung healthy siya at maayos na ma-integrate sa system kasama sina Scottie, RJ, Troy at ang kanilang veteran core. Pwedeng maging ibang-iba ang itsura ng Ginebra pagbalik ni Justin. Hindi kailangan buhatin ni Brownlee mag-isa ang Ginebra. Kailangan nila ay isang healthy Brownlee na magpapataas sa efficiency ng buong team. At kung mangyari yon, maaaring ang Ginebra na nakikita natin ngayon ay ibang-iba sa Ginebra na makikita natin sa playoffs. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang bell button. Pwede rin kayo mag-comment at pwede nyo rin panoorin yung mga nakaraan naming video. Maraming salamat, peace out!